Yung ating Templo Sentral mahigit lang 100 milyon. Yung hoong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Pinagmalaki mismo Eranio Manalo, ang anak ni Felix Manalo, yung yaman ng Iglesia ni Cristo. Totoo, yumaman talaga sila. Katuparan sa 2 Pedro. Basahin ninyo. Diba? At dumami talaga. Bakit dumami sila? Dahil sa matagal na nila na propaganda at yung paggamit sa mga aklat katoliko na pinagputol-putol at nagiging squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo. Imagine, yung grupo ng The Revealers, haba daw umano ang Santa Iglesia Apostolica, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, and then nawala ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang isa lang sa pinagtataka ko, Kuya Siriac, ang haba-haba ng pangalan ng kanilang iglesia, yung mahalagang pangalan, yun pa ang nawala. Kung bakit? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mahalagang pangalan sa pagiging tunay na Kristiyano, Kuya Siriac, yun pa ang nawala. At marami na niniwala dito na nawala ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Dahil sa pinagchap-chap nila na referensya para magdiferensya sa mga inosente at mabiktima ang mga kapatid natin na walang kaalaman dahil sa maling akala. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Samahan ninyo. Kumusta? Welcome sa ating welcome sa ating live. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At para sa ating mga soking taga-subaybay, ito, huwag kalimutang pindutin ang like at huwag din kalimutang pindutin ang subscribe para at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi kumusta sa lahat nating mga soking taga-subaybay, welcome po. At itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, sabi ni Archie, Bro Wendell, baka magalit sila sa title ng live ngayon. Delikado, maka-cyber na. Bakit? Dahil pala dito, yumaman ang Iglesia ni Cristo. Daming nadala sa maling akala. Totoo naman yun. Diba? Sabi naman ni Eranio Manalo na yumaman sila, milyon-milyon ang halaga sa kanilang. Di po ba ang daming nadala sa maling akala? Bakit? Sa mga aklat na pinagputol-putol nila. Acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon, mga kapatid. No? Welcome sa lahat na mga kapatid. Gandang hapon. Si Nelda Hablo, si Dinita Cadiuga, si Danilo Bermijo, si Archie, si TC Florentin, Archie, Neneta Cadiuga, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si Joaquin Mosquito, Jose Bormijo, at sa lahat na mga sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin itong matagal ng paninira ng mga mangangaral sa Iglesia ni Manalo. Totoo naman talaga na si Eranio mismo ang pinagmamalaki nila ang yaman ng Iglesia ni Manalo.
Yung ating templo sentral ay mahigit lang 100 milyon. Yun hoong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. So, paano nasabi natin na isang malaking panluloko? Di po ba, mga aklat Katoliko ginamit nila? Mga aklat mismo Katoliko. Pinagputol-putol nila. Halimbawa, itong aklat na ito, Fundamentals of Catholic Dogma. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan. Nakabasa lang ng Iglesia ni Kristo sa Fundamentals of Catholic Dogma, abay, inaagaw na. May argumento ang mga mangangaral ng INC, halimbawa sa paggamit natin sa Pasugo Magazine, yung Pasugo daw ay ginamit daw umano yon. Bakit? Hindi para patunayan ang Iglesia Katolika. Ito, pansin niyo. Ang Sadali. Ito ang sabi ng mga mangangaral sa grupo ng INC sa The Revealers. Alam mo ba talibong na the more na gumagamit ka ng pasugo, the more na napakadali lang ng gagawin namin para pamalian ka? Sapagkat ang mga pasugong yan, hindi yan ginawa para itindig na ang Katoliko ninyo ay tunay na aral. Hindi ginawa ang pasugo para ihayag ang kamali ang ginagawa ng mga Katoliko para wala nang madawa. Yan. Yan ang argumento nila sa mga Pasugo Magazine daw, ginamit at ginawa umano para pamalian ang Katoliko. Ngayon, ibalik natin ang naturang argumento. Yung mga aklat Katoliko na pinagputol-putol at pinagtagpi-tagpi nila para magmukhang totoo sila, yung mga aklat Katoliko. Sa palagay ninyo, sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, yung mga aklat Katoliko, lalo na ang Fundamentals of Catholic Dogma na ginagamit nila, yun ba'y nilikha ng simbahang Katoliko para patunayan ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Hindi. Bakit? Dahil una, ginamit nila ang Fundamentals of Catholic Dogma dahil lang dito may mabasa in regards to Matthew chapter 16 verse 18. Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yon. Anong argumento nila? Ang pasugo ginawa para pabulaanan ang simbahang Katoliko. Sa palagay ninyo, kung sundin natin yang napakababaw na argumento, yung paggamit ninyo sa Fundamentals of Catholic Dogma na aklat at dami talagang na biktima sa maling akala dito dahil lang mabasa ang Church of Christ. Ang Fundamentals of Catholic Dogma ba ginawa para patunayan ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo? Hindi.
Dahil sa paggamit ninyo, tulad sa kanilang argumento, kung ang argumento nila kaugnay sa pasugo, ano daw? Eto, balik natin ang kanilang argumento. Alam mo ba, Talibong, na the more na gumagamit ka ng pasugo, the more na napakadali lang ng gagawin namin para pamalian ka? Sapagkat ang mga pasugong yan, hindi yan ginawa para itindig na ang Katoliko ninyo ay tunay na aral. Hindi ginawa ang pasugo para ihayag ang kamali ang ginagawa ng mga Katoliko para wala nang madawa. Oh, yan. Ginawa ang pasugo hindi para patunayan ang simbahang Katoliko. Pero ginamit natin ang kanilang pasugo, mga kapatid. Bakit? Dahil sila mismo'y napasubo. Nakita niyo naman yung kontra-kontra na aral. At meron pa silang sinabi na dahil sa paggamit sa bahagi sa nakasulat sa pasugo, dapat ang buong nakasulat tanggapin. Ibalik natin sa kanila ang argumento. Ginagamit ninyo ang bahagi dahil lang may nakasulat na Church of Christ sa Fundamentals of Catholic Dogma na aklat, mga kapatid. No? Ginamit nila. Kung ito ang kanilang argumento, Ayan o. Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio at Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. oh, yan. Dapat tanggapin daw. Nabalik natin. Ginamit nila ang Fundamentals of Catholic Dogma. Dapat ba nila tanggapin ang Fundamentals of Catholic Dogma na ang nakasulat ay to describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. Ayan o. Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio at Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. O, see? Dapat lahat din na nakasulat sa Fundamentals of Catholic Dogma, dapat tanggapin ninyo. Pero ang tanong dito, mga kapatid, bakit sa kinukot nila na Pasugo Magazine kaugnay kay San Ignacio, dahil sa mahabang panahon, mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo, yun na ang kanilang argumento. Na si San Ignacio umano ang nag-imbento hilo kay ka Bornok Factbusters PH. Oh. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay ka Bornok, mga kapatid. Okay, balikan natin. No? Ang kanilang napakababaw na argumento. Una, paano ninyo sasagutin yung kanilang argumento, mga kapatid, na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika, yun ang gustong ipalitaw ng mga manalista ni Felix Manalo. Ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, mahaba. Pangalan ng ating Panginoon Jesucristo'y nawala. Ito, balik muna natin sila, ha? Ang isa lang sa pinagtataka ko, Kuya Siriac, ang haba-haba ng pangalan ng kanilang iglesia, yung mahalagang pangalan, yun pa ang nawala. Kung bakit? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mahalagang pangalan sa pagiging tunay na Kristiyano, Kuya Siriac, yun pa ang nawala. Oh, yan ang nawala. Ang napakahalagang pangalan. Bakit nawala? Dahil pinutol nila. Hindi yan tinanggal ng Simbahang Katoliko. Pakinggan din niyo ang kanilang pagbasa sa aklat, There's Discourses on the Apostles' Creed. Ito'y bahagi na talaga sa mga ministro, mga kapatid, na di
sila makapagpangaral kung wala itong mga aklat na ito? Pakinggan ninyo. Yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Kumbaga, doon na nakompleto yung pagkaka-assemble. Utay-utay na nabuo, Kuya Siriac, hindi Apo. biglaan. Hindi po. Nag-evolve parang Pokemon ba? Kaya Nag-evolve daw parang Pokemon. Tingnan natin ang history din sa kanilang pagkatatag. Wala bang evolusyon na parang Pokemon? Paano natin mapatunayan na mali ang kanilang unawa sa paggamit sa aklat? Dahil idiniklara, Discourses of the Apostles' Creed, dahil idiniklara ng Simbahang Katoliko sa 1870 sa Vatican Council, mga kapatid, una, nawala na daw umano at tinanggal ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Mali, may pinutol sila. Eto. Pansinin ninyo, mga kapatid, ang nakasulat sa pahina 191, ito po ang nakasulat. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. yung pangalan nila ngayon na opisyal. Kailan po nabuo yan? Babasahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi, ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Doon nabuo sa 1870. Mali sila. Ibig sabihin, before 1870, wala pang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pangalawa, dahil idineklara sa 1870 na wala na umano ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Mali, dahil pinutol nila. Ano yung pinutol nila? Na Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Paglalarawan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At kung ang argumento nila, mga kapatid, ay sa 1870 doon lang nabuo umano ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, so kaya sabi ng mga ministro, lalo na si Parba, pagdating ni Magellan, wala pa. Wala pang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil 1870. Mali. Bakit? Sa aklat mismo ni Felix Manalo. Anong pamagat? Solo. Eto, aklat ni Felix Manalo yan. Tingnan ninyo, mga kapatid. Sa pahina 29 sa aklat ni Manalo, ang pitsyang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano.
ito ang pagpakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Ano yung iglesia na yan? Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, di ba 325 ayon sa aklat ni Felix Manalo, meron ng Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang tanong, bakit idineklara pa sa 1870? Ang deklarasyon, mga kapatid, ay hindi pagbuo ng bagong aral. Ang deklarasyon ay paghayag lang at pagdeklara sa di mabagong katotohanan as descriptive of Christ Church. Yun ang pinutol nila. Kaya ngayon, kung pansinin ninyo mga kapatid, pansinin ninyo, ginamit na nila yung mga aklat katoliko, na una, the name Catholic Church was invented by Ignatius. And so therefore, ang konklusyon nila, si San Ignacio daw ang nagtatag sa simbahang katoliko. Saan nila yan napulot, mga kapatid? Ginamit nila. Pero, ang iniwasan nila, mga kapatid, alam nyo, ang iniwasan nila, yung kaninong alagad si San Ignacio. Eto, balik natin mga kapatid, balik natin ang kanilang argumento kaugnay kay San Ignacio. Na dapat nating alamin kung hindi galing kay Kristo, maganda yung tanong nyo kanino galing yung Katolika? Basahin na po natin sa page 3. Katolika, ito ay unang ginamit ni San Ignacio, obispo ng Antioquia sa Syria, na pinatay noong 110 AD. Ang Iglesia Katolika, isang pangalang malinaw na ginagamit upang tukuyin ang iglesia sa buong mundo. Inimbento ni San Ignacio ang pangalan. Ayan. May matching pasigaw-sigaw pa. Diyan. Sila si Midan at ang mga mangangaral ng INC, mga kapatid. Inimbento ni San Ignacio. Ngayon, sino ba si San Ignacio? Batay mismo sa kotisyon sa kanilang pasugo. Natataranta sila nang napakita natin na si San Ignacio pala, batay sa kanilang pasugo magazine, ay nakasulat mismo, alagad ni San Juan Apostol. Ito, pansinin ninyo, pasugo magazine ni Tomas Katangay. The author, what think ye of Christ, made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After the New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by the believers like Ignatius, 110 Anno Domini, and Polycarps, who were disciples of the Apostles John, Roberts chapter 5. Ngayon, nagkagulo sila dito. Sabi na, hindi naman yan panindigan namin na si San Ignacio, aklat lang yan ni Robert na sinipi ni Tomas Katangay. Una, mas credible ang paggamit natin, mga kapatid. Hindi Katoliko ang may author sa aklat na sinipi nila na si San Ignacio at si Santo Policarpio, mga alagad ni San Juan Apostol. Ngayon, ano ang challenge natin sa mga ngaral sa ANC? Di ba sabi natin,
Kung mali ang nakasulat sa inyong pasugo na sinipi ni Tomas Katangay, dahil ang sinagot niya na bahagi ng pasugo ang regarding the divinity of Christ. Ngunit walang sagot si Tomas Katangay kaugnay ni San Ignacio at Policarpio na silang dalawa ay mga alagad ni San Juan Apostol. Kaya, di natin narinig na sinagot nila ito. Kung hindi alagad ni San Juan Apostol, si San Ignacio, kanino siyang alagad? Oh. Diba? Kanino siyang alagad? Anong sabi nila? Biblia ba? Biblia ba ang ginamit nila? O pasugo ninyo yan na may kotisyon. At sa kotisyon, nakasulat sa pasugo ninyo na si San Ignacio na palaging ginagamit ninyo ay alagad ni San Juan Apostol. Ngayon, di namin narinig sa matagal na ninyong pagsagot kaugnay sa isyong ito. Kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad, aber? No. Ba't di natin yan narinig? At bakit ginamit natin ang pasugo? Nakasulat sa kanilang pasugo, Abril 1977. Ang sabi pa nila mga kapatid, si Wendell, sinungaling, wala iyang pasugo. Anong walang pasugo? Sandali mga pasugo magasin. Ang dami ditong mga pasugo magasin. Pati na iba't ibang taon, compilation ito sa mga pasugo magasin, mga kapatid. Na nauna na ipakita natin. Ayon sa kanilang pasugo, Abril 1977, Abril 1977, every article in the pasugo served as an eye-opener for me. Ngayon, kung ang bawat pasugo ay eye-opener ito, tanong, nang sinabi sa pasugo ninyo nakasulat, dahil sinipi sa pasugo na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tanong. Tanong. Tama ba mga kapatid na ang sagot nila sinungaling si Wendell dahil walang pasugo? Ito tama ito nga sagot. Okay, Kuya Proton, pakita na po natin, ihayag na po natin ang kasinungalingan ni Wendell Talibong dahil siya naman po ay walang aklat o walang pasugo. Ipakita po ninyo yung pahina ng pasugo na yan, Kuya Proton. Yan. Wala daw akong pasugo. Diba, sabi ko, kung nakasulat yan sa pasugo at kotisyon yan, sige nga, sagutin niyo, kaninong alagad si San Ignacio? Anong sagot? Sinungaling daw ako dahil walang pasugo. Ano ito? Ang kapal ng pasugo, sa 1977 lang ito. Meron pang dami diyan. Meron pang mga compilation diyan. Ito ang ginamit natin na pasugo, ito. Kayo sa internet lang kayo naghanap. Ito. Yan ang babasa sa pasugo. Ngayon, hinintay natin yung sinabi nila kung si San Ignacio hindi totoo na alagad ni San Juan, kanino siyang alagad? Aber, nasa pasugo na ninyo yan. At gumagamit pa sila ng ChatGPT. Balikan natin yun si ChatGPT. Di lang yan. Sa Clark's Commentary, Bible mga kapatid, New Testament, alam nyo ba, may bahagi sa Mateo Kapitulo 18:2. Ito bahagi dito. Alam nyo, ito ang mabasa natin. Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging
katulad ng mga bata, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Iano po, Okay, Kuya Proton, pakita na sandali muna. Ano ang kaugnayan dito? Alam nyo, meron kasing Bible commentary. Ha? May Bible commentary, mga kapatid, kaugnay sa kaninong alagad. Tingnan natin ha. Tingnan natin ang Bible commentary. Ito pala. Bible commentary. Itong Bible commentary na ito, sino yung bata na ipinakita ng ating Panginoong Hesus? Batay sa Clark's commentary sa Mateo 18:2-3, mga kapatid. Ito, sa paragraph 2. No? Okay, para maging malaki, ito palakihin natin at mabasa ninyo. No, nakita niyo? Mabasa na. No, ito, yung bata na dinala ng ating Panginoong Hesus, kinuha ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi ng Bible commentary? But this child could walk, for he called him to him. Hesiporos says, this was Ignatius, who was afterwards Bishop of Antioch, suffered martyrdom under and by command of the Roman Emperor Trajan in 100 year of the Lord. So, sa Bible commentary, mahilig itong INC gagamit ng Bible commentary, mga kapatid. Yung bata umano na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo, maliban na kayo'y magiging katulad nito, di kayo makapasok sa kaharian sa langit. Yun umano ang bata na ipinakita ay si Ignacio of Antioch. Di nila yan mag-iba. Mahilig sila sa mga Bible commentary. Ito pa, sa aklat na ito. Dahil palagi niyong narinig si Ignatius. Pahina 228, ituloy sa 29. Ito ang mabasa natin dito na bahagi. Sa hulihang bahagi. The work had been taken on by the successor long before death of John, but the sub-apostolic age only really begins when the revelation of the apostles closes. Probably the most outstanding figure of this time, immediately after the apostles, is Ignatius, the second bishop of Antioch. After the departure of Saint Peter for Rome, he had been a disciple of Saint John at Ephesus, together with Polycarp, who became bishop of Smyrna. And in the 10th year of the Emperor Trajan, that is in AD 107, he was arrested. The emperor himself engaged on a war in the east, came to the Syria, where at Antioch he found that the Christian refused to worship the Roman gods. So, yon ang mabasa natin, mga kapatid, sa palagi nilang paggamit ni San Ignacio, mas credible. Bakit? Maalala niyo si Parma? Yung, sabi niya, si San Ignacio daw umano ang nagtatag sa simbahang Katoliko dahil the word Catholic was first used by Saint Ignatius. Ito, Batod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria.
Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matuloy. Saint Ignatius invented the name. Oh, yan. Saint Ignatius invented the name. Yun ang binasa ni Ramel Parma. Pero pansin niyo, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Klaro-klaro, si Kristo pala ang founder. Pagkatapos, gustong ipalitaw si Ignacio ang founder. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Napakalinos binasa ni Parma yan. No? Na si San Ignacio ang nagpangalan sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. At tandaan natin, nalala nyo ba sa Gawa Kapitulo 11:26? Nalala nyo ba yun? Ha? Na ang mabasa diyan sa kauna-unahang pagkakataon, tinatawag din na Kristiyano ang tagasunod kay Kristo. Ibig ba sabihin, pinalitan na ang descriptive name na mga iglesia ni Kristo sa Roma 16:16, iglesia sa Diyos sa unang Timoteo 3:15, dahil sa unang saan sila tinawag ng mga Kristiyano? Ito, mga Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. At nang kaniyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili doon na kasama-kasamang ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Batod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, see? The Church of Christ the Church of Christ is here for the first time called the Catholic. O paano nagiging founder si San Ignacio diyan? Balikan natin sa Gawa Kapitulo 11:26. Tinawag ang tagasunod ni Kristo na mga Kristiyano. Saan? Doon sa Antioquia. So klarong-klaro mga kapatid, kung si San Ignacio ay taga-Antioquia at siya ay Katoliko, at sa Gawa ng mga Apostol Kapitulo 11 versikulo 26, sa Antioquia naman na lugar kung saan unang tinawag na mga Kristiyano ang mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, therefore, ang mga Kristiyano ay ang Katoliko. Katulad ni Saint Ignacio na taga-Antioquia, at ang unang mga Kristiyano sa buong mundo, tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia, at ang Iglesyang Kristiyano, tinawag ni San Ignacio na Katoliko, at si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Di nila yan magiba. Kaya, mga kapatid, napakalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw na ang simbahang Katoliko na palagi nilang inaatake, palagi nilang tinitira ang simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia. Sila naman ang nagsabi niyan, pinatunayan naman nila yan, na ang simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo, nakasulat yan. Pero, isa natin kasi mga mahal na kapatid, dahil imagine, mga aklat Katoliko ginamit nila
na ang Iglesia Katolika daw hindi galing kay Kristo. Pansinin ninyo, itong aklat na ito, siyang inyong pakinggan ang ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang siktang protestante. Pakinggan natin. Kaya ito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, isang paring Hiswita. Tapahin na 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Yan. Tanggap kaya umano yan? Una, tanggap namin na pinutol ninyo. Ang nakasulat. Ito lang ang binasa nila, mga kapatid. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito'y isang uri ng pandaraya. Bakit? Dahil ginamit nila ang pahina 25, simula natin sa pahina 24. Ito, pahina 24. Tingnan ninyo. Ito ang nakasulat sa pahina 24. Sa paragraph 7, kaya nga ang dalawang malaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi sa una, ang nauna, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, ito na, pangalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yon ang kinuha nila. Pero, ang konteksto pala, hindi yan pahayag sa pare, kundi kotisyon sa pare, galing sa mga mangangaral sa Iglesia ni Manalo. Pero, may ngunit siya. Sabi diyan, ngunit, gaya ng sabi nga English, a rose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtatalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, napansin niyo? Paano nila minajik? At pagkatapos, para bang totoo na galing talaga sa pare? Kaya ito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, isang paring Hiswita. Tapahin na 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kayo. Ayan. Ang binasa nila, yun lang pahayag ng ministro na sinipi ni Father Juan Trinidad. At gusto nilang ipalitaw na yung nakasulat na yan ay pahayag ng pare. E di po ba, ganun daw, kung maalala natin si Michael Sandoval, ang ministro ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo, ganun daw ang mga brainwash. Ano sabi niya? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita.
O yan daw ang brainwash. Ang brainwash, yung maling aral ng kanyang mga ngaral hindi makita. Parang kumbinsido sila na pahayag sa pari mismo ang nakasulat, mga kapatid. Di ba? Kaya dahil diyan, grabe ang kanilang grabe ang kanilang atake talaga, no? Ang atake nila na hanapin ko yan mga pamimersonal na atake. At ano sabi ni Sandoval, basta mga atake na personal? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Oh, yun. Di ba, ginagawa din ng mga ngaral ng INC tulad ng The Revealers. No? So, dami pa mga kapatid na mga ginagawa nila. No? At maling-mali talaga, nagpakalat ng kamalian. Kaya, kung maalala ninyo, ginamit nila ang ChatGPT dahil credible daw. Sila naman ang nagsabi na credible ang ChatGPT. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila doon sa So, credible source si ChatGPT. Dahil, nabisto na natin, ChatGPT, na kung tanungin si ChatGPT, tanungin nyo, who is the founder of the Iglesia ni Cristo 1914? Abay, lalabas diyan. Lalabas diyan kung sino ang founder. Lalabas si Felix Manalo. Kaya dahil lalabas na si Felix Manalo, ano ang kanilang argumento? Na ginamit nila si ChatGPT dahil credible, anong argumento na nila? Kaya mga kapatid, yung mga gumagamit ng AI, wag nating gagamitin yan as primary source. Hindi yan ang saligan ng ating pananampalataya. Dahil makita diyan, kung tanungin niyo si ChatGPT, sino ang founder sa Iglesia ni Cristo? Di ba? Makita yan. 1914, si Felix Manalo. Huwag na daw umanong gamitin. Huwag na daw umanong gamitin. Dahil hindi yan ang kanilang batayan. Okay. Now, sagot naman nila sa paggamit natin sa Pasugo Magazine, gusto lang daw nating palitawin na si Ignacio'y follower ni St. John Apostol. Ito si Talibo, kuya. Pakinggan nga po natin sa kuya. Paano palulusot niya? So, dahil quotation yan. Kaya nga, kayo mismo ang naghayag kung kaninong alagad batay sa quotation na yan. Mali. Tayo daw mismo. Tayo daw mismo. Inilantad lang namin ang argumento ni J.W. Roberts. Inilantad ninyo ang argumento ni J.W. Roberts. At yung argumento kaugnay sa divinity of Jesus Christ, yun ang sinagot ni Tomas Katangay. Pero iniwasan at hindi niya sinagot na si San Ignacio at si Policarpio ay mga alagad ni San Juan Apostol. Kaya, challenge natin sa kanila. Kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Sige, maglatag kayo. Tuloy natin. Para may isa-isa Kasi, yung pagsagot. Kuya Proton, ang lilinawin ko lang, Kuya Angel, kasi gusto niyang palitawin si Ignacio na umimbento ng Katoliko, Iglesia Katolika Apostolika Romana, authority ng Biblia dahil follower ni Apostol Juan. Kaya pinipilit niya at humanap siya ng referensya si Ignacio, follower ng mga apostol. Okay. Nakita ko yan sa pasugo ninyo. Kaya nga ginamit natin, pasugo ninyo ang naglantad na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol.
Kayo na naman. Sige nga, ilanta din niyo. Kung si San Ignacio ng Antioquia ay hindi alagad o sa lahat ng mga nadala sa Iglesia ni Cristo, assignment natin sa inyo. Assignment. Kung si San Ignacio ay hindi alagad ni San Juan Apostol, kanino siyang alagad? Pagkatapos, sino ang dapat paniwalaan ninyo? Ha? Sino ang dapat paniwalaan? Si San Ignacio na siya ang alagad ni San Juan? O si Felix Manalo na umanib noon sa grupo doon sa bundok Cristobal at bundok Banahaw bago nagkulong sa kanyang kwarto at naglikha ng Iglesia ni Cristo. Dala lang ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, pero kahit pa dala ang pangalan ng ating Panginoon Kristo, mga kapatid, di pa rin mapabulaanan na sila'y tatag lamang ng tao. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa pagsagot lang natin nitong matagal na mga ginagamit nilang argumento, mga aklat Katoliko, na kahit sila mismo ay napapaniwala. Bakit napapaniwala sila? Sa mga pagputol-putol? Dahil brainwash. At kung brainwash, ano ibig sabihin ng brainwash ayon kay Michael Sandoval? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan ang brainwash. Kahit tatag ng tao, mga aklat Katoliko ang ginagamit para i-squat ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Diyan sila namubuhay. At marami ang nadala sa maling akala. Kaya i-forward nyo itong video ito sa mga kapwa Katoliko at sa mga Katolikong nadala sa siktang ito. Dahil ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pagsubok. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodeo et Iglesia.